hindi salita ng tao. Kasi sa salita ng Diyos, nakapundasyon ang ating paglilingkod, magiging matatag at magiging matibay ang ating paglilingkod sa Kanya. Yung gospel ng mga nakaraan, dalawang lalaki o dalawang taong nagtayo ng bahay. Ang isa ay sa bato at ang isa ay sa buhangin. So yung nagtayo ng bahay sa bato, isa pong ibig sabihin doon ay salita ng Diyos. At ang pinakabato ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ay walang iba kundi ang salita na nagkatawang tao. So, ang isang nagtayo ng bahay, sabi nung ay matalino. Bakit matalino? Kasi ang kanyang pagtatayo ng kanyang bahay ay ang kanyang ginawang pundasyon ay walang iba kundi si Christ, ang salita ng Diyos. Kaya sa mga naglilingkod sa Panginoon, dapat alam natin para maging matatag at matibay ang ating paglilingkod, dapat ito ay nakapundasyon sa mga salita ng Diyos. Kaya si Joshua ay naging matagumpay dahil motivated po siya ng Word of God. Siya po ay nakapundasyon sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible sa kanya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging pasagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. At pagdating po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito yung sinasabi ng Bible tungkol sa salita ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Bakit kailangan ipundasyon natin ang ating paglilingkod sa salita ng Diyos? Ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos, ito yung pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya pag tayo ay nakapundasyon sa Word of God, sinasanay tayo ngayon mamuhay sa isang matuwid na pamumuhay. Kaya hindi pwedeng maglingkod. Kapag naglingkod tayo, tapos sa likong pamumuhay tayo, dinadaya natin ang ating sarili. Ibig sabihin, hindi ka nakapundasyon sa salita ng Diyos. Kasi ang tao nakapundasyon sa Word of God, ang kanyang buhay ay sinasanay niya sa matuwid. Amen po ba? Amen. At ang salita ng Diyos, sabi dito, ito'y pagsaway sa mga kamalian. Kaya mapapansin nyo sa Word of God, minsan mayroong tinatawag na pagsaway. Kasi kapag ang preaching ko ay nakatuon lang, halimbawa sa pagpapala, ang tao ay hindi matututong magsisi sa kasalanan. Kasi panay pagpapala lang. Kaya ang Word of God, mayroong pong tinatawag na pagsaway. Kaya mapapansin nyo, napapakinggan natin minsan sa Word of God na may pagsaway. Umiwas sa mga likong pamumuhay, umiwas sa mga hindi karapat-dapat, yun ay pagsaway. At ang sabi dito, ito ay pagtutugid sa likong gawain. Kaya di ba, minsan may preaching tayo na papakinggan, iwanan natin, halimbawa hindi mo asawa, iwanan mo yan. Kasi, yan po ay pagtutuwid. Yan po ay pagtuturo na ang mga likong pamumuhay ay hindi dapat ito sa mga naglilingkod kay Lord. Kaya pag tayo ay naglilingkod, dapat tayo ay wala sa likong pamumuhay. Amen ba? Ano ba yung mga likong pamumuhay? Ito, sampol lang po ito, huwag kang gagalit sa akin. Ano yung mga likong pamumuhay? Kakanta ka, tapos may naman galit sa iyong kasama. Mali yun. Kasi paano ka sasamahan ng Diyos kung mayroon kang damdamin? Mayroon kang kagalit. At ito yung pinaka-number 1 na hindi maganda kapag ka, halimbawa, yung worshiper, paano kayo makapag-penetrate sa crowd kung kayo mismo may tiringan? Tama po ba? Kaya hindi natin pwedeng lupuhin ang ating mga sarili kasi ang salita ng Diyos ay pagtutuwid sa mga maling gawain. So ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos, isa sa pinakamahalagang kasangkapan na kailangan mayroon tayo. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? Naglilingkod tayo sa Panginoon, isa sa pinakamahalagang sangkap o kasangkapan na dapat mayroon tayo
ay walang iba kundi salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa tagumpay ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen po? Kaya nga kapag tayo ay nakapundasyon sa salita ng Diyos, nagiging matagumpay ang lahat ng ating ginagawa. Kaya tingnan niyo ba katabi ninyo? Awil ba kayo sa salitang manhid na? Awil ba kayo sa word na o yung salitang manhid na? Ano naman ang mawawala sa akin kung hindi kami nagpapansinan? Isa po yan sa pumapatay sa tinatawag na presensya ng Diyos kapag hindi tayo aware. Tandaan natin, dito sa gawain, tinuturuan tayo ng Diyos na maging tunay at totoong lingkod ng ating Yahweh El Shaddai. Sige. Kaya nung mga nakaraan, meron kayong assignment. Tama po? Anong assignment